Makalipas ang 2 taon. Pagkatapos sa isang putok ng baril ng ibabang malakas na hiyawan ng tao sa loob ng isang malawak na stadium, nagaganap ang isang malaking kompetisyon sa mundo ng racing. Sinabayan ng tunog ng makina ng sasakyan. Nag-uunahang makarating sa finish line. Mula sa loob ng isang black racing car, seryoso nagmamanayong isang babae. Makikita sa luntian nitong matang determinasyon na may panalong laban. Ilang sandali pa'y bigla ito nag-overtake na siyang kinagulat ng lahat. May ilang sumubok na gitgitin siya kaya bahagya niyang binigana ng speed ng kanyang sasakyan. Napansin niyang parang pinagkakaisan siya ng mga katunggali, marahil dahil isa siyang baguhan. Ngunit ang mukha nito hindi mo kakitaan ng takot, bagkos lakas ng loob na nakipagsabayan sa kakompetensya. Habang ginigit-git siya ng kalaban na nasa kanang bahagi niya, sinadya naman ng 2 pang sasakyan na harangan ang unahan ng kanyang sasakyan upang di siya makadaan. Naubos ng oras niya, dahil sa ginagawa ng mga ito sa kanya, ngunit nanatili pa rin kalmadong babae. Wala siya nagawa kundi sundin ang kakaibang ideya na tumatakbo sa kanyang isipan. Mabilis na kinabig ang manibela pa kaliwa bago mariing tinapakan ng salinyador ng kanyang sasakyan. Mula sa gilid ng kalaban may makipot na espasyo, kaya doon nagdesisyon si Zalexi na dumaan. Di makapaniwalang lahat sa mga nangyari dahil ang sasakyan ni Zalexi biglang tumagilid habang mabilis na umaandar. Napahiyaw ang lahat ng manonood dahil sa labis sa pagkamangha nang pumatong sa ibabaw ng kalaban nito ang sasakyan ni Zalexi hanggang sa naunahan niya ng lahat ng kanyang katunggali. Di na nag-aksaya pa ng panahon si Zalexi at muli tinapakan ng silindro ng sasakyan kaya tuluyan na siyang nakalusot mula sa mga kalaban. Sa isang iglap na ipanalo ng Zalexi ang laban. Pagbalagbag na huminto ang sasakyan nito, kasabay ng paglitaw ng isang iting tagumpay sa gilid ng labi nito. Pagbaba ng sasakyan, isang masigabong palakpakan at hiyawan ang bumasag sa katahimikan. Tinangka na champion si Zalexi sa car racing na kanyang sinalihan. Ngunit ang labis kumambala sa lahat ay namatuklasan nila. Isa pala siyang babae. Di nito madabas matangkap ng kanyang mga kalaban. Binaliwala niya ang matalim na tingin na ipinupukol sa kanya ng mga ito. Wala naman siyang pakialam sa ibang tao. Nahinto sa paghakbang si Zalexi nang tumunog bigla ang kanyang phone. Kagad niya tong dinukot mula sa bulsa na suot na leather pants at sinagot ang tawag. Tulad ng inaasahan ko ay ang galit na boses ni Clinton ang narinig ko mula sa kabilang linya. Nagagalit kasi siya dahil tinakasan ko na naman to. Calm down, Daddy Clinton. Madadagdagan na naman yung uban mo. Aniya sa pabinong tono bago sunundan ito ng isang mahinang tawa. Sa tingin mo, sinong matutuwang tinakasan ka ng nanay ng mga batang to? Ouch! Stop it! Narinig kong reklamo nito mula sa kabilang linya. Natawa ako dahil sigurado. Nagat na naman ito ng kambal. Me! Narinig kong tawag sa akin ng mga anak. Hello my heart, pauwi na po si mommy. Nakangiti kong wika. For almost 2 years sa lumipas, marami akong pinagdaanan. 1 month pa lang kami dito sa Europe, natuklasan ko na nagdadalang tao pala ako sa kambal. Habang buntis, nag-aaral akong mabuti. Sinikap maipasa ang aking exams para makatungtong sa kolehiyo. Ang gabi, ginawang umaga para pumasok sa utak ko lahat na pinag-aralan ko. In 6 months, sumailalim ako sa isang speech therapy hanggang tuluyang mawalang pautal-utal kong pagbigkas. Simula makalayo ako sa lahat ng taong nanakit sa akin, naging normal ang buhay ko. Malayang namuhay mag-isa nang di kinokontrol ng ibang tao. Natuklasan ko rin ang kakaibang talento ko na wala sa iba. Isa na ang pagiging mahilig ko sa mga sasakyan. Hanggang isang araw natagpuan ko aking sarili, sumasali sa mga racing na labis tinutulan ni Clinton. Pero walang nagawa ang binata, hanggang napagod ito kakasermon sa akin. Lahat ng magagandang nangyari sa buhay ko, utang ko lahat sa kanya. Dahil kay Clinton natuklasan ko isa ako normal na tao na napagkaitan ng kalayaan. Dahil kay Clinton namulat ako sa ganda ng buhay, natutong mangarap at subukan ang lahat ng nais ko, kasama ng aking mga anak. Kung akong tatanungin, ayoko nang bumalik pa ng Pilipinas. Ngunit di ko naman po pwedeng pabayaan ang mga ari-arian ng aking mga magulang, kung saan naroon ng kanilang masasayang alaala. Nais ko ring managot ang mag-inang Cynthia dahil sa 11 years na ninakaw nila sa buhay ko. 2 taon pa bago ako makagraduate sa kursong Business Management. At kapag nangyari yon, babalik kami sa Pilipinas para bawiin ang kumpanyang pag-aari ko na nasa kamay ng aking asawa at ang aking madrasta. Humigpit ang kapit ko sa manibela nang muling pumasok sa aking isipan ang mukha ng mga taong umapi at nanakit sa akin. Pabalagpag na pinarada ang aking sasakyan sa harap ng bahay bago mabilis na bumaba. My God, Zanella,
Wala akong pampalit ng damit. Bakit mo na naman ako inihian? Narinig kong reklamo ni Clinton sa bunso kong anak. Imbes matakot, tumawa pa ng malakas na tila natutuwa sa nagre ekspresyon ng kanyang aking kaibigan. Natatawa ako sa kanilang tatlo dahil napakagulo ng buong buhay. Habang aking anak na si Hart ay panay pa rin ang gapang habang bitbit ang diaper. Nandito na si Mommy! Masigla kong sigaw kaya't sabay lumingon sa akin ng tatlo. Makikitang labis na kasiyahan sa kanilang mga mukha na makitang kanilang ina. Habang si Clinton hindi mapinta ang mukha. Pumunta rito sa bahay si Clinton para kamustahin kami mag-ina, pero walang kamali-mali to na tinakasan ko siya para lang makahabol sa isang kompetisyon. Kaya ngayon ganoon na lang ang galit ito sa akin dahil naiwan sa kanya ang 2 bata. Next time, kapag inulit mo pang takasan ako, dadalhin ko ng mga anak mo sa orphanage. Banta niya sa akin. Di nawawala ang inis sa tinig nito na nakasimangot ang mukha. Parang naunawaan niya at nilang sinasabi ng Tito Clinton nila. Natawa kaming dalawa. Nakipaggilaw sa aking mga anak. Clinton dahil sa labis na, sorry na please, huwag ka na magalit. Sulit naman pagtakas ko dahil ako nag-champion. I won 16,500 euro. It's almost 1 million in peso. Malaking halaga din pandagdag ng savings ko. Mabuti pa, tulungan na kita asikasuhin na makakulit na babies na yan dahil may mahalaga tayong pag-uusapan. Sabi nito bago simulang magligpit ng kalat. Naka-day off ngayon ang yaya ng aking mga anak, kaya ako muna mag-aalaga sa kanila. Lexi, kailangan na natin bumalik ng Pilipinas dahil ayon sa report ng kumpanya, natanggap ko ay malaking halagang nawawala sa kita. Pinatigil na rin na Cynthia ang pagdeposito ng shares mo sa kita ng kumpanya sa funds mo. Kapag nagpatuloy to, tuloy ang babagsak ang kumpanya ng daddy mo. Paliwanag niya sa akin habang seryoso tong nakatingin sa akin. Nasa ilalim to ng pamamahala ng aking asawa, kaya bakit tinahayaan niyang malugi ang kumpanya? Naguguluhan kong tanong. Isa pa yan sa problema natin. Simula nang mawala ka, wala nang pakialam ang asawa mo sa mga negosyo ninyo. Hanggang ngayon, di pa rin tumitigil si Mr. Smith sa paghahanap sa'yo. Nakarating din sa akin na maging ako'y pinahahanap ng iyong asawa. Mukhang malaking galit ito sa akin. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Dahil di pa tapos ang aking pag-aaral, sa loob ng 1 taon, hinasa ako ni Clinton sa paghawak ng mga negosyo. Nirekomenda ako sa isang kumpanya na pag-aari ng kaibigan nito. Kaya wala magiging problema sakaling pamahalaan kong company ni Daddy. Wala tayong magagawa kundi ang bumalik ng Pilipinas at harapin sila. Aniya sa seryosong tinig habang nakatitig ako sa center table. Sigurado ka bang kaya mo na silang harapin? Nag-aaral lang tanong niya sa akin. Matamis akong umiti sa kanya bago sumagot. Sila ang may malaking atraso sa akin kaya dapat sila ang tanungin mo kung kaya ba nila akong harapin. Nakangising wikang makikitang mataas na confidence sa sarili. Napangiti si Clinton bago ko niyakap na mahigpit. Gumanti ako sa yakap ito. Isang yakap ng pasasalamat dahil sa kanya'y bumalik ang tiwala ko sa sarili at lumabas ang tunay na pagkatao ni Alexi. Cedric's POV. Young Master, nakatanggap kami ng report mula sa isang airlines. Bukas nakaschedule ang flight ni Mr. Clinton Wilson. Nahinto sa akmang pagpirma sa isang papel ang aking kamay nang marinig kong report sa akin ni James. Tulad ng inaasahan ko, kusang lalabas ang daga sa sariling lungga. Oras na kumagat ito sa pain ihanda ko para sa kanya. Then good, alam mo nang gagawin. Ani niya sa seryosong tono. Sumandal ako bago hinawakan ang kanang kamay. Ang baba na wari mo may lalim na iniisip. Ilang taon din na lumipas, nahirapan kami matrace ang lokasyon nila. Palipat-lipat sila ng tirahan. Kung nasa bansa lang sila, baka araw lang bibilangin at sigurado natagpuan ko na sana ang aking asawa. Masyado malaki ang Europe at konti lang connection ko, kaya madali sa kanila ang takasan ako. Ano pong gagawin natin sa Lynch Autocorp? Halos pabagsak ng kumpanya ni Ma'am Lexi dahil sa patuloy na corruption na empleyado nito. Seryosong tanong ni James sa akin na siyang pumutol sa aking iniisip. Halatang nababahala din to sa nangyayari. Hindi may kakailang malapit ang loob ni James kay Lexi dahil ramdam ko ang labis sa pag-aalala nito nang nawala ang aking asawa. Flashback. Di yata napapansin ko labis kang balisa sa pagkawala ng aking asawa, James. Tanong ko sa kanya na marinig ko kung paano nito murahin ang mga tauhan ko nagbabantay sa aking asawa. Natigilan to sa tanong ko. Maya-maya nagangat ito ng muka at matapang na tumitig sa aking mata. Mukhang nahulaan yata nitong maruming isipin na naglalaro sa utak ko. Tama kayo, Young Master. Balisa ako dahil labis ako nag-aalala. Na ituturing sa aking mga mata.
Mukhang nahulaan yata nitong maruwing iniisip ko. Labis ako natatakot na baka ano ang mangyari sa batang iyon. Dahil alam naman natin na walang alam si Miss Lexie pagdating sa labas ng mundo. Di naman kasi kailangan pagiging ignorante ni Miss Lexie sa lahat ng bagay. Malungkot niyang pahayag bago nagbaba ng tingin. Naging panatag ang loob ko sa sinabi nito dahil kung sakaling mapatunayan ko na maging ito'y pinagpapantasya ng asawa ko, hindi ako magdadalawang isip. Naidispatch to kahit pamalalim ang aming pinagsamahan. End of flashback. Total babalik na ng bansa ang target natin. Nais ko na magpatawag ko ng isang meeting para sa lahat. Kailangan ko nang alisin ng mga anay sa kumpanya ng aking asawa. Aniya, wala ka makikitang kahit anong ekspresyon sa aking mukha. Simula nang umalis ang aking asawa, nawala na rin ng kulay ang buhay ko. Sa bawat araw na lumipas, para akong patay na buhay dahil sa malaking kahongkagan sa puso ko. Kapag nakuha ko ng aking asawa, sisiguraduhin kong hindi na tumawala pa. Kasi hoda, ikulong ko to sa loob ng kwarto, gagawin ko. Hindi ko na namalay, nakaalis na pala si James sa aking harapan dahil sa lalim ng aking iniisip. Sinadya akong pabayaan ng Lynch Autocorp sa kamay ni Cynthia nang malaman kong pagkatao ng lalaking kasama ni Lexie. Inaasahan ko kasing babagsak talaga ang kumpanya ni Lorenzo kapag si Cynthia ang namamahala nito at lahat ay nangyayari ayon sa aking mga plano. Siya pala nag-iisang anak ni Attorney Wilson, ang kaibigang abogado ni Mr. Lorenzo. Di ko alam kung anong pakay niya sa aking asawa, kung bakit tinangay niya ito. Alam ko may connection to sa kayamanan ng mga link. Kaya ang kayamanang iyon din ang gagamitin ko para magpakita sa akin ng lalaking yon. Napatunayan ko, totoo nga ang aking hinala dahil sa biglang pagbabalik bansa nito. Tumayo ako mula sa swivel chair at saka dinampot ng malit na baso na may lamang matapang na alak. Bit-bit ang baso, lumapit ako sa glass wall. Kung saan mula dito kitang opisina na sa 7th floor. Makikita ko ang buong syudad ng Makati. 8:30 na ng gabi, kaya kitang-kitang iba't ibang kulay ng ilaw na lalo nakadagdag sa ganda ng lungsod. Saturday, 11 o'clock ng gabi, mag-isang lumabas ng airport si Clinton habang bit-bit ang traveling bag. Tahimik na lumapit ang binata sa kotse na naghihintay sa kanya, ngulit labis itong kinagulat ang biglaang pagdating ng isang van na huminto sa mismong harapan nito. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Matigas niyang tanong na bumaba ang 4 na lalaki. Sa pilitan siyang sinakay sa sasakyan ng mga ito. Walang tugong natanggap ang binata mula sa armadong lalaki. Kaya walang nagawa ang abogado kundi ang tahimik na sumunod upang di na siya masaktan pa. Minsan na ring sumagi sa isipan niya na maaaring mangyari ito sa kanya. Oras na bumalik siya ng Pilipinas at pagkatapos ng isang oras, nagbiyahe tumigil ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay. Sa pilitan siyang pinababa na sasakyan. Tinabig niya ang kamay ng isang lalaki na nakahawak sa kanyang braso. Humakbang siya papasok sa loob ng bahay kasama ng mga armadong lalaki. Napalingon si Clinton sa may hagdan na makarinig siya ng ilang yabag pababa noon. May kadiliman ng bahaging yon kaya hindi niya masyadong makita ang mukha ng taong kasalukuyan na bumababa ng hagdan. Ilang segundong lumipas, tuluyan na ngang itong nakalapit sa kanyang kinatatayuan, kaya tumambad sa harapan niya ang mukha ng lalaki. Tulad ng inaasahan ni Clinton, si Mr. Smith ang nasa likod ng pagdukot sa kanya. Sa kabila ng panganib na kinasusuungan, matapang na hinarap to ni Clinton. Di siya nagpakita ng takot sa harap nito. Kamusta, Mr. Wilson? Mabutit na isipan mong magpakita sa akin. Nasaan ang asawa ko? Diretsahan itong tanong sa malamig na tinig. Dama ang panganib na hatid nito mula sa madilim na aura ng mukha niya. Mr. Smith, bakit sa akin mo hanapin na isang asawa mo? Balik tanong ni Clinton sa sarkasikong tono. Labis na napikon si Cedric sa inasta ng abogado, kaya mabilis dumapit dito at inandayan ng isang malakas na suntok sa sikmura na siyang ikinaigik ng abogado. Galit na kiniwelyohan to ni Cedric bago bagyang hinatak, papalapit sa kanya. Huwag mong uubusin ang pasensya ko sa'yo. Kaya ngayon palang sabihin mo na sa kung saan mo dinala si Lexie. May diin itong wika habang nanginig ang mga kamay dahil sa matinding galit. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Walang emosyon na sagot ni Clinton. Pabalyang binitaw ni Cedric si Clinton. Pinuno ng hangin ang kanyang dibdib. Ilang segundong pinalipas ito at saka pinakawalan. Celsa Wilson. Siguro naman kilala mo kung sinong tinutukoy ko. Nakangising tanong ni Cedric kay Clinton. Bigla ang pagdagsa ng takot sa puso ng binata nang marinig ang pangalan ng ina. Bibigyan kita ng 1 minuto para sagutin ako ng maayos.
Kung nais mo pang makitang iyong ana, natiling blanco ang ekspresyon ng mukha ni Cedric habang nakikipagnegosasyon sa binata. Kapag may masamang nangyari sa ina ko, sinisigurado ko sa iyo kailanman hindi ka mapapatawad ni Alexi. Galit na wika ni Clinton. Wala siya magawa ng oras na yun. Di niya inaasang ganito pala kapanganib ang asawa ni Lexi. Kahit siya isang abogado, wala siya mangyayari kung sakaling habulin niya ito sa korte dahil sa lawak ng kapangyarihan nito at sa yamang tinatamasa kaya nitong bilhin ng batas. Bakit mo dinukot si Alexi? Muling tanong nito habang matalim ang tingin ay puko nito kay Clinton. Hindi ko siya dinukot. Bigay ko lang kalayaan na ipinagkait ninyo sa kanya. Isang suntok ang tumama sa mukha ni Clinton. Napaupo ito sa seg dahil sa lakas ng suntok. Pasalamat ka't anak ka ni Wilson. Dahil kung hindi marahil kanina ka pa pinaglalamayan. Nanggigigil na pahayag ni Cedric bago binalingan ng mga tauhan. Ikulong ninyo ang lalaking ito at huwag niyong hahayang makatakas. Kung hindi papatayin ko kayo. Babala niya sa kanyang mga tauhan. Mabilis nagsiyo ko ang mga ito bilang tugon. Tinalikuran na ni Cedric ang mga ito. Iniisip na maaaring magamit ni Clinton para si Lexi mismo ang kusang magpakita sa kanya. Ano ba? Bitawan niyo ako. Galit na sigaw ni Clinton habang pagkakahawak sa kanya ng mga tauhan ni Cedric. Kilaladkad siya ng mga ito papasok sa loob ng isang kwarto. Sa totoo lang, labis siya nag-aalala para kay Lexi dahil wala na silang iba pang mapagkakatiwalaan. Aminado rin siya na hindi pinahanda si Lexi para harapin ang mga taong sumira sa buhay nito, lalo na nang hawakan ng isang malaking kumpanya na wala pang sapat na kaalaman. Siguradong mahirapan ito dahil wala na siya sa tabi ni Lexi. Wala nagawa si Clinton kung hindi magtiwala sa kakayahan ni Lexi dahil sa ngayon hawak siya ni Mr. Smith.